Nako, breaking news. Good news po dito po kay Senator Dante Marcoleta, no? Bail hearing na po ni Senator Marcoleta nagaganapin sa September 3. Ibig sabihin po, maaari siyang makalaya at makapag-bail na po. Pero syempre, desisyon pa rin ito ng Sandigan Bayan at ng Korte na kung anong magiging hatol. Pero alam naman natin na talagang itong kanyang ginawang pagsuko ay talagang malaking merit to, no? At talagang kitang-kita natin na wala siyang kasalanan, makakapag-bail to si Senator Marcoleta, no? At nakita naman ng Sandigan Bayan kung gaano katapat itong si Senator Dante Marcoleta na alam naman na talagang political prisoner, no? Ang ginagawa sa kanya, no? Sana makapag-bail na talaga si Senator Marcoleta. Magbe-bail na po, no? Malapit na para isang kutsa na natin para hindi naman natin sinasabi talaga mag-bail na ngayon, pero malapit na yan. September 3, abangan natin, no? O ngayon, sabi ni Erwin, ito po, ayon po sa isang post na ito, hindi po ako may sabi ito po nag-post ito, no? Sakyan po natin to. Today PSN News, Marcoleta pwedeng maging membro ng Blue Ribbon pero walang boto. Tindi, no? No? Gaano kabatas tong mga to, no? Ano ba sabi ko kasi, ano ba to? Silent ano ba to? Silent martial, alam niyo na. 'Di ba? Silent ba to? Kasi kung grabe, 'di ba? Grabe sila kung kumilos ngayon eh. Parang batas na batas eh, no? Pakiramdam ng mga to, pakiramdam ng mga to, pinapasahod nila sarili nila, no? Hindi nila alam yung ginagawa nila, para lahat ito sa taong bayan. Ang lahat ng ginagawa ninyo diyan, nung kapangyarihan nyo, ang nagbigay diyan taong bayan sa inyo. No? Ang posisyon niyo diyan, ang nagbigay taong bayan din, no? Yan, lahat yan, pansamantala lang lahat yan. Namiminuno kayo diyan para paglingkuran nyo ang taong bayan. Sa paglilingkod nyo, nandun yung essence na maramdaman ng taong bayan, yung pagmamalasakit nyo, pagmamahal ninyo. Hindi takot at pangamba ang naramdaman sa inyo. Na akala nyo kung sino kayo, no? Kung umasta kayo diyan sa posisyon nyo, akala nyo wala na kayong katapusan. Di ba? Ngayon, pumarehas kayo, no? Pumarehas kayo. Kung galit kayo sa politiko lang ang damay nyo. Huwag nyo damay yung sambayan ng Pilipino. Ang nangyayari kasi, dinadamay yung sambayan ng Pilipino eh. Sa anong paraan na dinadamay ninyo? Di ba? Pinampanggigipit ang nangyayari. Di ba? Hindi nyo pinakikinggan ng taong bayan. Gusto ng taong bayan, ganito mangyari, pero ayaw nyo. Ano sa pinakagusto ng taong bayan? Kahit nakapiit sa isang senador, sabi ni Senator Marcoleta, may karapatan bumoto kasi senador siya. Para lumalabas, binibendalo nyo eh. Tinatanggal nyo ng karapatan si Senator Marcoleta. Basahin natin, sabi niya, ito. Hindi ko alam kung posto. I-compare mo nyo nga to. Binasa ko lang to, pero sabi, ito daw yung sabi ni Erich, no? Hindi ko kino-compare to, pero sabi lang to ng Today PH at News. Pero sabi, ipalagay natin, sakyan na muna natin, basahin na muna natin, no? Nagbigay si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erich ng kondisyon sakaling maging membro ng komite si Senator Dante Marcoleta. Ayon kay Tulfo, maaring maging bahagi ng komite si Marcoleta. Ngunit, hindi umuno ito maaring bumoto kung siya ay nasa katulad na sitwasyon ni dating Senator Laila de Lima nung ito ay nakulong, no? Makikita mo talaga paghihiganti ang ginagawa ng mga to, no? Kung ang gusto nila mangyari, hindi lang si Erich at iba, ay kanya, pinakulong si kaalyado mo si Bato Pangulong Duterte, nakakulong si De Lima, pinasara ang istasyon, gusto namin, ganito rin mangyari sa'yo. Di ba? Yun ang mali po sa mga Pilipino, na nananamantala sila sa isang bagay na possible na makapaghiganti sila, na ganun din ang gawin nila, na ganun din ang gawin sa kay Marcoleta, tulad na nangyari sa mga nakaraan. Di paghihiganti. Ang nagsasaper taong bayan. Di ba? Katulad kay Bato de la Rosa. Sa tingin nyo, hindi ba nagsasaper ng taong bayan sa ginagawa nyo kay Bato? Maraming bumoto kay Bato, tapos papahuli nyo ng ganyan-ganyan. Sa tingin nyo, lahat ng bumoto kay Bato, eng-eng? Lahat ng bumoto kay Senator Bato, kay Senator Bongo, eng-eng? Lahat ba yan hindi lang pinag-aralan? Kalahati niya may pinag-aralan, malamang tapos ang graduate sa eskwelahan eh. Hindi ba sila nag-iisip ng tama para ganyan-ganyan ninyo si Bongo? Hindi ba sila naisip nila, pag hinuli nyo si Bongo, nababastos mga Pilipino? Majority ng Pilipino nababastos? Dahil alam nila, mali yung kapaparaanan na paghuhuli nyo sa isang Pilipino, napapahuli nyo sa ICC. Ang tama kasi alam nila yung mga tapos na pag-aaral,
Ang alam nila, ang tama, kasuhan sa Pilipinas kasi dito may justice system sa atin sa Pilipinas. Ngayon, ang gagawin nyo, sa paghiganti nila, gusto nila ipadampot sa ICC. Sa tingin nyo, hindi naiisip ng mga intellectual na mga tao yon? Hindi naiisip ng taong bayan yung ganon? Sino sa suffer? Taong bayan. Majority, hindi. Majority. Di ba? Oh. Giniit ni Tulfo maaari pang green gampanan ni Marcoleta ang ilang tungkulin bilang senador kabilang ang mga pag-file ng mga panukalang batas. Ngunit hindi umunoy siya ay maaring makilahok sa botohan sa komite. Inalintulad ni Tulfo ang magiging sitwasyon kay De Lima nung panahon na kakulong ito, ngunit natatiling senador. Compare nyo nga totoo to? I-confirm natin kung totoo ito. Binasa ko to pero sabi na ito daw sabi ni Erwin. No, pero ayon to kay Today PH at News. At ito ay nagbabiral na rin paunti-unti, no? Kayo na lang umatol, pero binasa na natin, no? Pero kung totoo man ito, napakasama ng ginagawa nyo kay Senator Marcoleta. Talagang binubusalan nyo bibig ni Senator Marcoleta, ayaw nyo talagang pakawalan to, no? Lalo na takot sila kasi magbe-bail na. Malapit na mag-bail. Siguro gagawa sila ng mga gimmick at paraan para hindi makapag-bail to. No? Takot sila eh. Manginginig lahat sila dito. Bakit? Alam nila yung mama may katwiran eh. Alam nila yung mama may masasabi. Hindi lang sa impeachment eh, lalo-lalo sa flood control issue eh. Alam nila yan. Di ba? Sabi ko nga sa inyo eh, isa sa mga dahilan ba't nakulong si Senator Marcoleta, hindi naman donasyon eh. Hindi, pinagrabe nila yung sitwasyon. Kaya nakulong yan dahil alam nila na yan mag-iimbestiga ng seryoso sa flood control issue. Kasi yung iba, imbestigahan lang eh. Ayaw ituloy eh, kasi natatakot eh. Alam nila si Senator Marcoleta walang takot. Walang takot. Talagang lalaban ng parehas, lalaban ng patas. Kaya ang ginawa nila, kinulong nila. Hindi sila pumarehas. Ganun ang ginawa. Yun lang pinaka, nila. Ito. Bail hearing ni Senator Marcoleta. Ang ibig sabihin nito, mga kababayan, hindi naman automatic September 3 makapag-bail siya. Pero possible, kung ano desisyon ng Sandigan Bayak, sumunod tayo. Pero, magsisimula na ang bail hearing ni Senator Dante Marcoleta sa September 3 ayon sa Sandigan Bayan sa 3rd Division. Kaugnay ito ng kasong plunder dahil sa pagtanggap umano'y ng 75 million ng campaign donation noong 2025. Grabe, no? Akala mo antitino ng Pilipinas, no? Wow! Mababalitaan mo, international news, isang senador kinulong dahil may isang plunder na nangurakot, nagdonasyon. Hindi pa nangurakot, donasyon lang. Itinuring na kurakot, ginawang plunder. Wow! Mabibigla ang mga taga-ibang bansa. Bakit? Wow! Ang linis ng Pilipinas, ha? Wow! Pinaka-third na pinakakurakot sa buong mundo, na akala mo makapagsalita ang bansa, akala mo kay linis-linis. Yeah, yan ang dating sa international, malamang yan. Alam ba, pumunta ka sa ibang bansa, no? Narinig mo balita sa Pilipinas, isang senador na nagngangalang Marcoleta ikinulong, dahil sa kasong donasyon at kasong plunder. Wow! Akala mo talaga ang linis ng Pilipinas, perfecto. Lahat talagang donasyon, ang linis, palakpakan. Akala mo hindi tumatanggap yung ibang donasyon, no? Diyan nabuhay yung mga ibang politiko, no? Sabi ko nga sa kanila saan kukuha ng pera ang politiko? Tatakbo kang senador, tatakbo kang mayor sa malaking lungsod, Sarili mong pera gagastusin mo? Ano ka, ugok? Yun nga lang sabi ko, papagawa ka ng tarpaulin sa malaking lungsod, hindi maliit. Sa malaking lungsod, tatakbo ka. Ilang mayor lang, Sa tingin mo gagastos ka magkano? Papakainin mo yung mga opisyal, yung mga core leader, papakainin mo yung mga team leader mo. Kada purok mo, kada barangay mo, may mga ka dyan, may mga opisyalis ka dyan, hindi yon campaign manager mo. Hindi ba campaign manager? I mean core leader, no? Sila yung mga namamahala doon sa mga kampanya na may mga hawak na tao na Marcoleta for movement, for mayor movement, mga ganyan, Kada barangay, bibili kang tent, aarkila ka ng mga upuan, sound system, papakainin mo sila kahit man lang sopas, lugaw o burger, sandwich, tubig, tarpaulin. Saan mo kukunin yung budget na yon? Sarili mong pera? Pag yung kinumpit mo sa loob ng campaign tatakbo ka, aabutin ka ng milyon-milyon. Papayag ka tapos matatalo ka lang? Sa isang mayor, malaking lungsod, magkano ginagastos ng mayor? Hindi ako naniniwala, 1 milyon lang. Bababa ang 10 milyon, 5 milyon. Sa tingin mo, kukunin mo sa pera mo yon? Kung wala kang pera, ano gagawin mo? Sige nga, huwag tayo magplastikan dito. Tapos pababalita sa ibang bansa, donasyon ng isang senador ay kinasuhan ng plunder.
Di ba? Yan. O, pero, ang ano ibig ko sabihin, anong gusto ko iparamdam sa inyo? Yung isang maliit na bagay, ginawa nila malaki. Para lang, gawing malaki yung issue para si Seto Marcoleta makulong. Para pag sa ganun, makulong si Seto Marcoleta, wala nang flood control issue na mag-imbestiga. Obvious na obvious eh. Obvious na obvious. Di ba? Sa October 8 naman, inaasahan formal na magsisimula ang paglilitis sa senador pagkatapos ng bail hearing. Biri mo, paabuti pa ng October, no? Talagang bubulukin nila si Senator Marcoleta sa kulungan. Pero don't worry, ang big fish nagpakulong dito. Don't worry, pag si Senator Marcoleta na nakalaya, times 1 million yung ginawa mo dito kay Senator Marcoleta, yan ang babalik sa iyo sa kulungan. Di ba? Sigurado yan. Yeah? Yung big fish na yan. Kasi grabe ho talaga eh. Diyos na ang bahala gumanti no, hindi naman tao. Wala tayong sinasabing gaganti tayo Wala tayong sinasabing magbabanta tayo. Diyos na ang gaganti nun. 1 million times babawi ang Panginoon. Hindi, nasa Biblia yan. Nasa Biblia yan. Kung ano itinanim mo, siya aanihin mo. Anihin mo na mabuti, aani ka na mabuti. Eto, naggasik ng kasamaan. Di anong aasahan mo aanihin niya? Di kasamaan. Yung hinasik mong kasamaan, aanihin mo ang kasamaan. Ikaw mag-aani niya, hindi kami. Di ba? Yan yung sinasabing karma ng Biblia. Hindi totoo ang karma pagdating sa Biblia. Pero pag sinabi ng Biblia, meron sinasabi ng Biblia, kung ano ginawa mo, babalik sa'yo. Yun yung sinasabi, kung ano tinanim mo, yun ang aanihin mo. Siyang ani mo. Di ba? O, ito na. Yan ang mga kababayan na sinasabi natin sa inyo. Hindi natin natatakot sila na si Senator Marcoleta makalaya. Yun lang yun. Hindi para si Senator Marcoleta takot sila para makipagbakbakan, makipagdebate. Hindi sila takot nun. Takot sila sa mama dahil alam nila seryosohin yung investigasyon sa flood control issue. Hindi lang dahil kay Sara sa impeachment. Hindi lang dahil doon. Takot sila dyan sa flood control issue na yan. Hanggat maaari, wag makalaya yung tao na yan. Yun ang nasa isip ng mga yan. Yan nakikita ko. Okay, Lito Banayo ulit. Paborito natin political analyst na tinalakay niya rito kung ano yung mga problema at kung bakit nagkakaganito ang bansa natin. Ito po, dinggin niyo po si Lito Banayo. Ang Pangulo, merong nabasura na reklamo. Sandali. Nawala yung sounds. Okay, pakinggan po natin ulit. Ang Pangulo, merong nabasura na reklamo sa DOJ lamang, inciting to sedition, pero may umusad na kaso na grave threat na nasa RTC na. Though merong motion na pinapabasura na itong kaso na ito. Nakikita niyo po ba ang pattern na naghahanap ng maraming kapamaraanan talaga para ma-destabilize ang pangalawang Pangulo, Sir Lito? Sa mga abogado siguro, ang tawag dito ay forum shopping. Nandun na nga sa Senado, impeachment trial, pagkatapos maghahanap ka pa sa korte naman ng the same cases, no? Grave threats, yung unang-unang tinalakay sa impeachment trial, na nakita rin naman natin na may pinaghuhugutan yung bugso ng damdamin ni Vice President Inday Sara. Pero kaya halatang-halata na persecutory lamang ito. Tama. Ito lang sabihin ko sa inyo ilang beses nyo narinig sa kanila sa mga nasa taas, na destabilization daw ginagawa ng mga lumalaban sa Pangulo. Pang ilang beses narinig? Hindi lang pang 10, di ba? Si Mike Defensor, destabilizer. Para i-destabilize yung gobyerno. Si Marcoleta, pinagbibintangan destabilization, lahat. No? Bakit kay Sara? Yung ginagawa ng mga kaalyado nyo, hindi ba pang-destabilize kay Sara yon? Bakit ang nakikita nyo lang pang-destabilization kay Marcos? Bakit si Sara? Hindi ba sitting official yan ng pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa Pilipinas bilang Vice President? Hindi nyo ba naisip na sa ginagawa ninyo, destabilization din yung ginagawa nyo kay Sara? Ang mahirap kasi sa inyo, nakikita nyo lang yung ginagawa sa inyo. Pero yung ginagawa nyo doon sa kapwa ninyo, hindi nyo na napapansin. Na parehas na naman doon sa ayaw nyo mangyari, sa gusto nyo, sa inyo, yung palag kayo na mismo ang gumagawa. Nakikits nyo? Yan ang mahirap sa ugaya ng isang mga politiko. Yan napakahirap yan. Yung ayaw mong tapunan ka ng basura sa harap mo, pero ikaw yung nagtatapon ng basura sa harap nila.
Yan yun. Yan yung ugali na yan. Napakasama ng ugali ng ganyang tinatangi pag isa, lalo na pag nakakatakot, lalo na pag official ka ng Pilipinas. Ang nagpapasahod sa taong bayan, nakakatakot. Nakakatakot yung ganyang ugali. No. Ang nakikita mo lang ikaw, yung kayo lang. Pero tamo kay Sara. Nagbanta daw si Sara sa Pangulo. Okay, nagbanta. Sige, mali. Pero yung bago siya nagbanta, hindi niyo ba naisip may nagbanta rin kay Vice President? Hindi niyo ba naisip yon? Kaya niya sinabi yun kasi baka malay niyo talaga totoo may nagbanta kay President, kay Vice President. What if kung may nagbanta talaga kay Vice President? Wala na kayong pakialam kung may nagbanta sa kanya. Basta ang pakialam niyo lang, binantaan niyang Pangulo. Di ba? Dapat kung talagang ikaw ay matalino ka, bilang opisyal ka ng gobyerno, nakaupo ka, ha? Kasi, sorry, mataas ang pamantayan ko sa isang leader eh. Mataas ang pamantayan ko sa isang leader. Sa isang leader po, tandaan nyo hindi yan leader ng kung sa eskwelahan lang, leader ng Zumba, leader ng kung saan lang, isang organisasyon na maliit lang, basta lang yung isang leader ay umabsent, okay na. Hindi yon. Mataas ang pagkakilala at pamantayan ko sa isang leader, lalo na isang bansa. Lalo na isang malaking organisasyon. Mataas ang pamantayan ko. Una-una, matapang, matalino, may mamalasakit. May paninindigan, may isang salita. May kaluluwa. Matalino magpasya, may wisdom. Parang si Solomon. May wisdom. Yan ang pamantayan ko at mga requirements sa isang leader. Diba? Pero sa isang leader na katutulad na nasusumpungan natin sa kanila, wala akong nakikita sa kanila na talagang leader sila eh. Diba? Puro kapalpakan ang nangyayari. Kasi kung talagang totoong leader kayo, hindi kayo mga api. Imbis na paghilom ang gagawin nyo, hindi, pang aapi ang ginagawa ninyo. Imbis na yung mga taong bayan ipagkaisahin nyo, hindi. Di ba? No? Kaya lalo lamang nagte-turn off, lalo lamang nagagalit ang taong bayan sapagkat malinaw na lisya, maling-mali ang ginagawa laban kay Vice President Inday Sara sa paghangad lamang na mawala siya sa politika ng 2028. Takot na takot sila dahil hanggang sa ngayon patuloy na malakas ang survey ratings, no? Ang public approval, performance approval at trust rating ni Vice President Inday Sara. Opo. Nakikita nyo rin po ba sa 2028? Alam natin kung ang nai-imagine siguro ng ating mga kababayan pag ang Duterte ang nanalo sa 2028, yan yung kinatatakutan ng kasalukuyang administrasyon kasi isipin talaga nila mababalikan sila. Talaga. Yan talaga. Hindi sila mababalikan yung gagantihan na walang kadahilanan, hindi yun. Ito mga naisip ng mga yan, takot sila kay Sara, una, number one, iisipin ng mga yan, gaganti sila, makukulong sila. Pangalawa, ipakukulong yung mga mali-malita nakakuha. May kumuha talaga, mga kababayan, may kumuha. Andyan yung mga senador, mga congressman, may kumuha ng pera. Huwag niyong tanggalin sa isip niyo, walang kumuha. Imposible mawala ang pera ng bayan na walang nangilam. Tandaan niyo yan. Isang bagay na sa loob ng bahay mo, na wala yung isang gamit. Hindi mo pwede yan na misplace mo lang. Talagang nawala. Nakita mo nawala. At wala ka, sure ka nawala. Ibig sabihin may kumuha. Tandaan mo yan. Pag may kumuha, may nagnakaw siyempre. Di ba? Pangatlo, iniisip nila baka gurgurin sila. Di ba? Kaya ang tawag dyan sa huli, paranoid. Pag hindi naman si VP Sara Duterte ang manalo, safe na ba ang Marcos administration? Safe na ba si PBBM? Kasi nang nakita natin na medyo kaalyado niya ngayon, yan yung mga katunggali din niya dati na nagkaroon ng sila yung nagkaroon ng unity team. Yung unity team dati nawala na. Sinusukat. Opo. Yung mga sinusukat dati na ngayon kinakain na naman nilang muli, no? It's very funny, no? Kaya nga lagi ko sinasabi doon sa mga kaibigan kong dilawan, na tandaan nyo nga kailan ba namatay at sino ba nagpapatay kay Ninoy Aquino? Nako, mabigat yung tanong na yan, sir. Madali tayo dyan, mabigat yan. Sino ang nagpagurgur kay Ninoy Aquino? Di ba? Hindi, totoo lang. Balikan yung history na yan. Sino? Sige. Sige nga.
Diyan ay talaga matindi ang awayan diyan sa parte na yan, sa panahon na yan. Kaya sinuka ng dilawan ng Marcos. So, kaya nyo sinuka ang Marcos kasi nanindigan kayo sa tama. Tama? Pero ngayon, binabalikan nyo sila para kampihan. Sa tingin nyo, tama yung ginagawa ninyo? Sa tingin nyo? Sinasakripisyo nyo yung pride ninyo para lang makaupo kayo, makabalik kayo sa posisyon ninyo. Na huwag kayo mapag-initan ng Marcos at dumami yung boto nyo sa 20. Kasi pag kinalaban nila Marcos ngayon, kinalaban nila mga pinklawan, mawawalan sila na mamumulubi sila sa ano eh, sa boto eh. Kasi walang ibang panggagalingan ng boto na madadagdag nila ng mga pinklawan kundi sa mga loyalista eh. Kaya hindi nila pwede awayin yan. Ang ginagawa nila ngayon, sinasakripisyo nila ang pride nila ngayon para lang sa sariling kapakanan. Hindi pa kapakanan ng taong bayan. Kasi kung kapakanan ng taong bayan, iniisip nyo, alam nyo nagkamali yung kinakampihan nyo ngayon. Hindi nyo pababayaan na sila ay payagan ninyo sa sarili nyo na kampihan nyo pa. Bagkus makikiisa kayo na hindi pabagsakin, kundi imbestigahan ang malawakan na nangyari ngayon na flood control issue. Yan ang una-una yung gagawin. Pero ang ginawa nyo ngayon, hindi. Pang sarili nyo lang. Aminin nyo man sa hindi, yun ang nakikita at nararamdaman namin. No? Anong karapatan meron? Para bang ano pumasok sa isip ninyo at nakikipagkontsabahan ngayon kayo dito sa administrasyon ni BBM, no? Kaya nakikita yan ng taong bayan, malinaw sa kanila na para bang itong mga ito sa paghahangad lamang na makabalik sa kapangyarihan ay gagawin ng lahat, no? Kaya nga yung isinuka na kinakain na muli, no? Napaka sa ating mga Pilipino hindi lang katawa-tawa kundi napakasamang ugali ng ganyan, no? Mabanggit ko lang, Admar, no? Recently halimbawa, may nilabas na survey. Hindi ko na babanggitin kung anong kumpanya ito. Pero ang pinalalabas, pagka daw may tambalang Lenny at Raffy Tulfo, angat na ng kaunti. Actually, margin of error. Pero angat na ng kaunti kaysa sa tambalang VP Inday Sara at si Senator Amy Marcos. Ito'y katawa-tawa sapagkat ang napaka-importante sa paggawa ng survey, kaya halatang-halata mong itong survey na ito talagang sinadya lamang. Sino may kagustuhan ng survey na yan? Sila lang. Gumawa sila ng isang survey na kung saan lalamang sila. Kung kaya kami gumawa ng survey na lalamang kami. Sige nga, sige, ito Risa, tambalang Risa at sino ba tambalan ni Risa? Risa, ang Vice President ni Risa ay halimbawa, si Matibag. Tapos, Sara Amy. Sige nga, unfair, di ba? Huwag kayo gagawa ng survey na sarili nyo lang. Gumawa kayo yung tama, alin yun? Kung sino yung talagang tatakbo, sila yung gawan nyo. Di ba? Halimbawa, si Sara, sino ba kaparte niya? Wala pa naman eh. Di ba? Kasi anong ginagawa nyo, nilililang nyo taong bayan eh. Para masabi lang natalo si Sara ng Lenny Tulfo. Parang ini-eksperimentohan nyo. Yung masama, eksperimento lang. O subukan nyo tambalan. Sige, gawan nyo ng kwento. Itambal nyo si Sara pati si Robin. Tingnan natin yung Lenny Tulfo nyo. Sige nga. Di ba? Sino nagbayad sa survey company na ito? Bakit ka magkakaroon ng survey at this point na ang research design mo, ang questionnaire mo, ang tinatanong mo, meron na kagad tambalan, no? Dalawang pinagbabanggaan mong tambalan na maliban kay VP Inday Sara, siya lang naman ang nagsabi siya tatakbo sa 2028. Nagsabi ba si Senator Amy Marcos na siya tatakbo bilang Vice President ni Inday Sara? Hindi. Si Lenny ba at saka si Tulfo nagsabi na sila'y tatakbo. So halatang-halata mo na talagang sinadya na kasi alam nila na parang asiwa ang taong bayan kung ang magpapareha, ang magtatandem ay parehong babae. At wala naman sigurong at pangalawa, ang ipapareho mo pa kay VP Inday Sara ay isang Marcos. So talagang sinadya yung tanong, no, para
makakuha ng mas malaking boto para dun sa tambalang Lenny Tulfo na pareho namang hindi naman nagsasabing sila'y tatakbo. So halatang-halata ang mga lahat na lamang ng propaganda tools ay ginagawa nila, pati yung paggawa ng mga survey na dubious ang research design para lamang pakita sa taong bayan na humihina si VP Inday Sara, which is very far from the truth. Bakit hindi na lang solo-solo na lang kung Precisely. presidente? Diba, yun lumabas na lang. naman sa Pulse Asia yung solo-solo. Lumabas din sa WR numero yung solo-solo. O hindi ba, ang laki ng pagsamahin mo man ang boto ni Lenny at saka ni Raffy Tulfo, lamang pa rin. Pagsamahin mo yung dalawa, lamang pa rin si VP Inday Sara. So, kaya halatang halata may mga survey firms na siguro para sa akala nila, mabobola nila ang tao na pwede yung kanilang methodology na yon, no? Yung research design na maling-mali. Opo. Ano po ang nakikita nyo naman po for next year, Sir Lito? Kanila na pong prenesyohan yung kanilang magiging budget, 7.2 trillion pesos ata, no? At laging ang naririnig natin ng a year before ang isang eleksyon, ay tinaguri ang election budget na, no? Halimbawa, 2028 yung election, yung 2027 budget talaga tinaguri ang election na budget. Grabe, no? Kailan kayo matitigil yung ganyang gawin na yan? Ako, kahit sa mga LGU, kailan matitigil yung kukuha kayo ng budget sa pera ng kaban ng bayan para gamitin pantakbo? Hindi man nakikita namin yan, pero alam namin nagagamit yan. No? Huwag nyo kami lokohin. Diba? Kailan kaya? No? Dapat itigil na yan. Dapat sarili nilang pera, hindi nyo gagamitin yung pera ng kaban ng bayan? Saan kayo pupunta? Sa pera ninyo? Akala ko ba wala kayong pera? Alam nyo ba gaano kamahal tumakbo bilang isang senador o bilang vice president? Napakalaking pera niyan. O, bantayan yung mga donasyon ng mga yan, ha? Tapos ipakulong yung mga nagtumanggap na donasyon, ipakulong. Katulad ng ginawa kay Senator Marcoleta. Ganun pala ang laban eh. Pag nagdonasyon, papakulong eh. Di ba? Po, Plunder pala kaso, di plunder natin lahat. Pag may nakita tayo sa susunod. no? Tingin niyo po ba mas lalo pang bibigat yung mga akusasyon at may kakayanin pa ba nila talaga na merong ibabangga sakali man dito kay VP Sara Duterte, or masyado ng huli ang panahon dahil sa dami ng parang ang tingin niya parang eksperimento, ang dami na nilang mga pinalutang na pangalan pero hindi pa rin lumutang na mas mataas sa pangalawang pangulo po, Sir Lito. Unang-una, Admar, tama ka dun sa sinabi mo na itong 2027 budget ay election year budget. Kasi yung 2028 budget, kalahating taon na lang nun, ang sakop pa ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Pangalawa, pagpasok ng campaign period, which is February 8 or February 9 sa 2028, no? Hindi ka na pwedeng gumasta ng pondo ng gobyerno para sa mga proyekto, no? Meron na tayong public works ban at that time, no? So talagang ang napakahalagang budget ay itong 2027 budget. But you're talking of 7.2 trillion, of which 978 or 976 billion pambayad lamang sa interes sa utang. At para matustusan ang sweldo ng mga empleyado ng gobyerno, matustusan ang yung mga ibang proyekto ng pamahalaan, at magbayad pa sa principal ng utang, halos wala namang matitira na rito Kaya dapat ito, bantayan natin ang husto. Itong budget na ito, na gagawin, dadaan na naman sa Kongreso. At habang ang Kongreso naman, lalo na ang Senado, ay nakatuo ng pansin, hati ang atensyon dito sa impeachment trial at sa kanilang pang-araw-araw na tungkulin bilang mga senador, baka mag-fast break na naman. Magkaroon na naman ng dadagdagan na naman yung unprogrammed allocations, gagawa na naman ng mga magic, itong ating mga mambabatas para madagdagan ang kanilang pork barrel na maliban doon sa leadership funds na built-in na pala
sa ating National Expenditure Program, siguradong magdadagdag pa yung mga yan ng kanilang insertions at kung ano-anong mga errata para lumaki ang pondo na makakakuha sila ng komisyon o kickback, no, para panggastos sa susunod na halalan. Ano. Kaya dapat itong bantayan natin ng lalo na ang media, bantayan talaga ng husto itong budget na ito na baka i-fast break na naman nila. Kagaya ng ginawa nila noong 2023, 2024 at 2025 na dahil doon tayong lahat ngayon ay baon na baon sa utang. No? Opo, doon po naman sa tanong na meron pa ba silang kayang ipalutang na mga pangalan na magiging katunggali nitong si Vice President Sara Duterte? Masyado nang huli na kung sa 2027 meron pa. Kasi sa ngayon, meron Wala, gumagawa. Pag meron pa pinalutang yan, sabihin, gawa-gawa na lang yan. Di ba? na bang mas malinaw na pwedeng, kumbaga, kung nagkaroon ng labanan, pagpapawisan talaga si VP Sara sa labanan, Sir Lito? Wala akong nakikitang napakatinding makakalaban ni Vice President Inday Sara. No? Kung tutuusin natin, maaring sabihin natin na Kalaban pala sa politika. Akala ko palulutangin na naman bilang testigo sa impeachment. Kalaban sa politika, wala ako nakikita sa akin. Wala ako nakikita. Oo. Ang pinakamalakas lang talaga si Lenny. Oo. Yung tatambalan nila, hindi kakayanin eh. No? Madidesperado sila pag ginawa nila yun. Ba si Bam? Lenny Bam? Sagad na yun eh, kay Bam eh. Sagad na yun eh. Isipin mo. Binusa nila kay Bam eh. Pero isipin mo nagparami kay Bam. Sino ba nagparami kay Bam? Mga iglesia ni Cristo. Di ba totoo lang? Doon sila nabatay. Sabi ko nga sa'yo, ang boto ng iglesia ni Cristo nanganganak eh. Halimbawa, ang iglesia ni Cristo, sure votes buong Pilipinas. Palagay natin, mga 3 million. Hindi, mga 2 million na lang, sige. Nanganganak yun times 3 yun eh. Nagiging 6 million yun eh. Oo, nagiging 6 million yun kasi minsan yung katulong nila sa bahay, pag binoto ng amo nilang iglesia na rin, yun na lang iboboto ng katulong nila. Yung mga nagtatanong na kapitbahay, uy, sino dadali ng INC? Ay, dadali natin si Pedro. Ay, sige, yun yung dadali namin. Saka kinakampanya nila parang kampanya na halimbawa, uy, binoboto ng INC si ganito, dadalin din ng kabila. Saka syempre doon ka sa lamang. Kaya nanganganak eh. Kita nyo? Kaya pag tinambalan nila si Lenny, madidesperado sila pag tinambalan nila si Lenny. Kaya walang kalaban eh. Si Sara talaga eh. Si Sara tatambalan pa nino. Tatambalan halimbawa nakikita ko kung hindi Robin Marcoleta o Cayetano. No? Si Bongo, possible. dalawang medyo malakas. Pwedeng gawin ni Bongo, i-endorse na lang niya. Lahat ng bumoto sa akin, iboto nyo na lang kay ganito sa Vice President. Parang ganoon mangyayari. Kandidato ay si Naga City Mayor at dating Vice President Lenny Robredo. Pero alam mo, natalo na si Vice President Lenny noong 2022, no? At siguro mahirap para sa kanya na magdesisyon na sumabak na muli sa pagkandidato sa presidency. To begin with, sa ating kasaysayan, walang natalo sa pagkapangulo ng minsan na sa pangalawa o pangatlong pagsubok na naman ay nanalo pa. No? Unfortunately, yun yung tinatawag na regla ng ating politika. Huwag niyo ikukumpara sila De Lima, sila Jokno. Di ba natalo sila Jokno sa kasi De Lima sa dati? Tapos ngayon nanalo sa party list. Kasi party list yun. Ang party list madaling manalo, madaling maging representative. 'Di ba? Makaboto ka lang ng ilang milyon diyan maka 300,000 ka nga lang diyan meron ka ng representative Tama? Madaling magpa-representative. Kaya wag niyo ikukumpara yan. Subukan niyo patakbuhin si Dilimang senador. Tingnan niyo kung manalo pa o hindi. Presidency. Ito naman si Senator Raffy Tulfo, no? Na pumapangatlo sa mga surveys after Lenny Robredo. Tingin ko sa pagtansya ko sa kanya, sigurado siya na re-election No, more or less panalo siya kung re-election lang ang pag-uusapan. Pero since kailangan na siyang tumakbo, pag siya'y tumakbo ng presidency at natalo siya, hindi na siya senador, no? So malaking risk
malaking riesgo para sa kanya yung pagtakbo. Kaya tingin ko hindi talaga malaman ng pamahalaan ngayon ng administrasyon ni Pangulong BBM kung ano ang gagawin nila sa 2028. Natataranta na sila. BBM natataranta na. Di ba ngayon, hindi nila alam na gagawin kung magba-vice president ba si BBM. Eh, mas maganda, mag-vice president si BBM. Oh, para makita ko sino matatalo talaga. Di ba? Para magkaalaman ko sino talaga gusto ng taong bayan. Para magkapahiyaan na. Di ba? Kaya dito natataranta na sila eh. Sino isasabak nila? O sino ang kung saan mapipressure o mai-impluensyahan nila sumabak laban kay Vice President Inday Sara? Tsaka yung kay Mayor Lenny po ba, tingin nyo kung medyo naririnig natin kung ano yung performance niya as mayor, na maririnig sa buong Pilipinas talaga kung ano yung significant talaga ng mga may, kumbaga yung parang may dating ba? Tingin mo makakatulong iyon na mapaganda yung kanyang posisyon sa pampangaluhang halalan, Sir Lito? Admar, unang-una, magbalik tanaw na lang tayo sa 2022, no? Ako ang nag-campaign manager para kay Mayor Isko Moreno na tumakbong presidente noong 2022. Yung Manila ay sentro ng Pilipinas, yan ang capital ng Philippines. No? At nakita naman ng taong bayan kung ano yung mga nagawa niya sa loob ng 3 taon, miski 2 taon pa lamang dahil kumandidato na nga. 2 taon na siya ay mayor ng capital ng ating bansa. Pero hindi pa rin umubre. Di lalo naman siguro yung Naga, ano man ang magawa mo sa Naga, siguro hanggang sa Kabikulan, malalaman ng makikita ng mga kapatid nating Bicolano. Pero pag tiningnan mo ang buong bansa. Sa Badanseta, ang kailangan ng taong bayan, yung panlaban dun sa mga kriminal. Ang pinakamarami ngayong kriminal eh. Gusto niyo manalo si Lenny? Gusto niyo manalo si Lenny? Ha? Gusto niyo manalo? Kalabanin yung mga kriminal, mananalo si Lenny. Tandaan niyo yan. No? Na napakaraming probinsya, napakaraming bayan. Paano mo ma-appreciate yung nagawa or magagawa pa ni Vice President ni Mayor Lenny Robredo? Hindi ko tinatawaran ang kanyang kakayahan, ano? Pero yun na nga ibig sabihin, paano mako-communicate sa buong bansa na naging problema ni Mayor Isko Moreno ng Maynila, no? Paano niyang mapaparamdam sa buong Pilipinas noong 2022 yung kanyang mga mabuting nagawa sa Maynila. Di lalo na kung Naga ang ating pinag-uusapan. Unlike si Pangulong Duterte kasi nung tumakbo na noong 2016, 30 taon na mayor, no, ng Davao City. At matagal nang nakikita ng taong bayan kung gaano ang inasenso ng Davao City at gaano katahimik at peaceful ang Davao City dahil sa panunungkulan ni Mayor Digong Duterte noon. Kanya, natanggap kagad siya ng taong bayan, no, na ito makakagawa ito ng mabuti para sa atin. Mababago ang ating lipunan dahil sa kanya. Sakit na tingin ko kaya nanalo si Pangulong Duterte, hindi dahil sa tagal niyang paglilingkod, sir, sa pagiging mayor sa Davao. Isa na rin yun. Isang malaking isang malaking history 'yon. Ang pinakagusto talaga ng taong bayan sa kanya, yung pinupuksa yung mga kriminal. Yun talaga. Ako gusto ko yun eh. Sabi ko nga, kung isang propeta mabubuhay, kung isang propeta mabubuhay sa panahon niya yun, ang pinakamaganda mabuhay si Abraham eh. Yeah, sila David eh. Yung kasi malulupit yung mga yun, pero banal yung mga yun. Uubusin kayo, lilipulin kayo ni David lahat. 'Di ba? Sa tapang niya. Talino, tapang. Kahit si Solomon gusto ko mabuhay si Solomon eh. Si Solomon ang pag-leader mo, ubusin lahat ni Solomon lahat. Grabe yung mga yon, 'di ba? Ganun ang kailangan ng taong bayan eh. Mabigyan ng hustisya yung mga nangyayari sa kanila sa buhay nila no. Okay, salamat sa iyo Lito Banayo, no? Pati kay Senator Dante Marcoleta, pati diyan sa iba pa. Pinipigilan si Marcoleta magsalita, pinipigilan bumoto lahat, alam niyo na kung ano ibig sabihin. Hanggang dito lang po, ingat lagi kayo. Paalam sa inyo lahat.